Guwantes na Balat, isang kwento mula sa Ukranya. Mayroon ng isang matandang lalaki. Isang araw sa taglamig, lalakad siya sa may paaralan na kasama ang kanyang aso. Biglang nahulog ng isang guwantes ng matandang lalaki sa yelo. Nagpatuloy siya maglakad na hindi niya napansin na wala ang kanyang guwantes. Sa bandang hapon, may dumating na dagang tumatakbo. Ito ay pumasok sa guwantes at bumulong. Ito ang magiging bahay ko ngayong gabi. Pagkaraan ng ilang sandali, may maliit na palakang tumalon papuntang guwantes. Nagtanong ang palaka, "Sino ang nakatira dito sa guwantes na ito?" Tumatakbong taga-sida ang buhok. "At sino ka naman?" Malusog na palaka, mahaba ang hita. "Maaari ba akong makitira sa iyo?" "Oo, syempre, pasok ka lang." Nang papaba na ang araw, lumating ang isang kunihong lumulukso. Tumigil ito sa harap ng guwantes at nagtanong, "Sino nakatira dito sa guwantes?" Si tumatakbong taga-asida ang buhok at malusog na palaka, mahaba ang hita. "At sino ka naman?" "Ako ay si lalaking kuniho, luksong sayaw." "Maaari ba akong makatira sa inyo?" "O, syempre, pasok ka." Tatlo na ang nakatira sa guwantes. At uminit na ito masyado. Noong bandang gabi na may dumating na isang suro na liligid-ligid. Tumigil ito sa guwantes at nagtanong, "Sino nakatira dito sa guwantes na ito?" Si tumatakbong taga-sida ang buhok, malusog na palaka, mahaba ang hita, at lalaking kuniho, luksong sayaw. "Sino ka naman?" "Ako ay si Nanay Suro, sida ang buntot." "Maaari ba akong makitira sa inyo?" "O, syempre, pasok ka." Apat na nakaupo sa guwantes at nakatingin sa gubat. Biglang may dumating na isang lubong naglalakad sa yelo. Tumigil ang lubo sa may guwantes at nagtanong, "Sino nakatira dito sa guwantes?" Si tumatakbong taga-sida ang buhok, malusog na palaka, mahaba ang hita, lalaking kuniho, luksong sayaw, at Nanay Suro, sida ang buntot. "Pero sino ka naman?" "Ako ay si Lubo, walang kabusugan." "Patirahin niyo ako sa kasama niyo." "O, syempre, pasok ka." Sumiksik ang lubo sa guwantes na balat. 5 na ngayon ang nasa loob nito. Pagkaraan ay lang saglit, may dumating na baboy ramong naggagala. Ito ay tumigil at nagtanong, "Sino ang nakatira dito sa guwantes na ito?" Si tumatakbong daga, sida ang buhok, malusog na palaka, mahaba ang hita, lalaking kuniho, luksong sayaw, Nanay Suro, sida ang buntot, at lubo, walang kabusugan. "Sino ka naman?" "Ako ay si Baboy Ramo, ngusong tabla." "Maaari rin ba akong tumira sa guwantes?" "Kung hindi ka gaanong mataba, pwede." "Hindi naman. Papiliitin ko ang aking sarili sa buong kaya ko." "O sige, pumasok ka." 6 na hayop na ang nakaupo sa loob ng guwantes. Masikip na ito kaya hindi sila halos makagalaw. May nabaling sanga at may isang usong na masyal ang dumating. "Sino nakatira dito sa guwantes na ito?" Sigaw ng uso. Si tumatakbong daga, sida ang buhok, malusog na palaka, mahaba ang hita, lalaking kuniho, luksong sayaw, Nanay Suro, sida ang buntot, lobong walang kabusugan, at Baboy Ramong ngusong tabla. "Pero sino ka naman?" "Ako ay si Tatay Uso, malaki ang paa." "Maaari rin ba akong tumira sa guwantes?" "Hindi ka namin pwedeng papasukin. Wala na kaming lugar." "Oo, mayroon. Maaari pa rin ko magsiksikan kayo ng maigi." Gumapang papasok ang uso sa guwantes. Natastas ang tahi ng guwantes dahil 7 na ang nakatirang hayop dito. Samantala nadiskubre naman tandang lalaki na nawala ang guwantes niya kaya bumalik siya at ang aso para hanapin ito. Tumakbo ang aso sa harap niya at nakita ang guwantes na gumagalaw sa hilo na parang bagang ito ay buhay. Nagsimulang tumahol ang aso. Puff, puff, puff! Lahat ng hayop ay tumatakbong palabas sa guwantes at nawala sa kagubatan. Isinuot naman ng lalaki ang guwantes niya. Hindi niya maintindihan na ito ay maiinit sa loob kahit ito ay matagal na nakalatay sa yelo. Dito nagtatapos ang kwento.